May mga taong makikita mo na parang walang problema kahit nagkakagulo na ang mundo sa paligid nila. Habang lahat stress, nagmamadali, o halos sumabog na ang isip, sila kalmado lang parang ordinaryong araw. Parang may sariling mundo sila na hindi tinatablan ng ingay at pressure, at minsan mapapaisip ka kung paano nila nagagawa yon. Pero eto ang hindi alam ng karamihan, hindi iisa ang uri ng katahimikan, hindi lahat ng mukhang kalmado ay talagang payapa sa loob. May mga nagkukunwari lang, may mga napagod na sa sakit, may mga handang-handa lang talaga, at may iilan na ibang level na ang mindset. Sa video na to pag-uusapan natin ang 4 na klase ng kalmadong tao, 4 na paraan kung paano hinaharap ang gulo at stress ng buhay. Habang nakikinig ka, subukan mong tanungin ang sarili mo kung alin ka dito, baka sa dulo mas maintindihan mo hindi lang sila, kundi pati sarili mo. Unahin natin ang unang uri, ang calm faker. Ito yung taong mukhang chill sa labas pero sa loob parang may sunog na meeting ang utak. Nakangiti siya, maayos magsalita, parang kontrolado ang lahat, pero sa totoo lang, todo piigil lang siya para hindi mahalata ang panic. Isipin mo nasa interview siya at tinanong ng simple lang na tanong. Sa loob ng isip niya, gulo na. Sino ba ako? Anong sasabihin ko? Bakit biglang ganito? Pero sa labas mahinahon ang boses at kumpiyansa ang tono. Ito ang lakas niya, marunong siyang magtago ng emosyon kahit nanginginig na sa loob. Sa psychology may tawag dito, surface acting. Nakakapagod ito pero epektibo lalo na sa chaos. Para siyang pato sa lawa, kalmado sa ibabaw pero grabe ang galaw sa ilalim. At minsan makikita mo ang bitak kapag sinabi niyang ayos lang ako. Dahil yung ayos lang na yun may dalang bigat. Sunod ang ikalawang uri, ang numb survivor. Ito yung katahimikan na hindi pinili kundi nabuo dahil sa mga pinagdaanan. Mga taong nasaktan, natalo, napagod, at umiyak na ng lahat ng luha. Kaya ngayon kapag may problema parang wala na lang sa kanila. Hindi dahil wala silang pakialam, kundi dahil may nakita na silang mas malala. Kapag may nangyaring masama ang reaksyon nila, buntong hininga lang. Parang sinasabi ng isip nila na, nakita na natin to dati at nalampasan din. Ang katahimikan nila ay hindi kapayapaan kundi baluti. Mukha silang matatag at totoo naman yun. Madalas sila pa ang tumutulong sa iba at laging nakangiti. Pero ang hindi nakikita ng marami, ang presyo ng katahimikan nila. Binayaran nila ito ng lungkot at mga gabing pilit lang nilalabanan ng sarili. Ito naman ang ikatlong uri, ang overthinker strategist. Tahimik sila, hindi dahil kampante, kundi dahil handa. Habang ang iba nagugulat sa problema, sila matagal na itong iniisip. Sa isip pa lang nila, paulit-ulit na nilang nilalaro ang lahat ng posibleng mangyari. Kapag may nagsabing, paano kung pumalpak ang plano, kalmado lang silang nakikinig. Sa loob may nakaabang na agad na plan B, plan C, at minsan kahit exit plan. Kaya kapag nagkagulo ang lahat, sila yung mukhang relaxed. Dahil tapos na nilang maramdaman ng stress bago pa dumating. Ang katahimikan nila, galing sa kontrol at paghahanda. Sobrang advance mag-isip, kaya pag nangyari na ang problema, parang wala ng impact. Para sa kanila, parang replay na lang ang nangyayari. At minsan, totoo man o hindi, nagsasabi sila na alam ko na to matagal na. At huli ang pinakabihirang uri, ang true calm soul. Hindi sila nagpapanggap at hindi rin sobra mag-isip. Kapag may problema hindi sila agad lumalaban o nagagalit, parang tanggap na nila na bahagi talaga ng buhay ang mga aberya. Sabihin mo na lang na na-delay ang flight ng ilang oras, habang ang iba naiinis at nagrereklamo. Sila kibit balikat lang. Sa isip nila, may magagawa ba ako ngayon? Kung wala edi ayos lang. Mas pipiliin nilang mag-relax kaysa ma-stress. Ang sikreto nila ay pagtanggap at tiwala sa sarili. Hindi nila ginagawang personal ang problema. Alam nilang lilipas din ang lahat at kaya nilang mag-adjust. Para sa kanila ang buhay parang biyahe lang. Hindi kailangang pigilan ng takot para ma-enjoy ang takbo. Ngayon tanungin mo ang sarili mo kung alin ka sa 4 na yon. Ikaw ba yung mukhang kalmado pero gulo na sa loob? Yung tahimik dahil pagod na sa sakit? O yung handang-handa dahil sobra mag-isip? O baka ikaw yung bihirang kalmado kahit anong mangyari? Tandaan mo, ang pagiging kalmado ay hindi ibig sabihin na wala kang stress. Hindi rin ibig sabihin na mahina ka kapag naaapektuhan ka. Ang mahalaga ay kung paano ka bumabangon at humaharap sa gulo. Doon makikita ang totoong lakas ng isip. Kaya sa susunod na magulo ang buhay, huwag mong pilitin maging perpekto agad. Kahit magpanggap ka muna ng katahimikan, ayos lang yon. Minsan ang inuulit-ulit mong ginagawa, nagiging natural din at darating ang araw na hindi mo na kailangang umarte dahil totoo na.